Isang magandang umaga po mga kapatid at magandang panahon ng pag-aaral po ng kanyang banal na salita. At gayon din po sa pananalangin, nasama-sama po tayo na muling magbubulay-bulay ng ating pong daily devotionals na patuloy po nating pinag-aaralan po ngayon. At marahil ang ilan po sa inyo ay boboto po mamaya. Pero ngayon po ay atin pong italaga ang ating sarili upang tayo po ay ma-inspire ng hinihandang devotional po sa atin. Kasi po ang topic po natin ngayon ay Who Wants Church Organization? Sino nga po ba ang mas may gusto ng church organization? So ang ating pong topic na ito ay may kinalaman po sa ilan sa mga pioneers po natin na hindi po nila gusto na magkaroon ng church organization, na ito po mga kapatid ay nangyari po noong mga late 1840s at makikita po natin dito kung bakit. Bago po yan, ang atin pong text ay nasa aklat po ng Leviticus chapter 25 verse 10. Nasabi po dito ay proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. So ang key word po natin dito ay yung salitang liberty o yung pagiging malaya. Yan. So, ito po ang gusto po mga kapatid na mangyari ng binabanggit po natin ng ilan po sa atin pong mga pioneers ng atin pong iglesia na magkaroon po ng kalayaan. Ito po, paano po natin masabihan mga kapatid? Ito po ang gusto ko pong sabihin, ito po si James White at gayon din po si Joseph Bates mga kapatid. Kasi noong late 1840s, ayaw po nila ng church organization. Bakit po? Kasi they are belong to the Christian connection na tinatawag po natin. Ano po ba itong Christian connection? Ang sabi po dito, ito po ang religious body in which liberty meant being free from church structures and any form of organization above the local congregation. So gusto nila na malaya sila mga kapatid sa anuman pong mga forma ng church structures mga kapatid and any form of organization above the local congregation. So sila po ay naging sa una ay membro po ng tinatawag po natin kanina na Christian Connection na meron pong ganong paniniwala. At dahil po doon sila po ay affected at ito po ay nadala po nila noong at tinatatag na po ang Adventism. Tingnan po natin mga kapatid, yung paniniwala po ng tinatawag po nating Christian Connections. Ayan, ano po ito mga kapatid, ano? Sabi nga po dito ay ito po ay isang denominasyong religious denomination na lumitaw po sa panahon ng 1800s doon po sa Estados Unidos. At narito po ang ilan sa mga nalalaman po natin tungkol sa kanila. Ang mga pangunahin pong prinsipyo nila mga kapatid, sila po ay naniniwala sa kalayaan ng individual na may kinalaman po sa mga bagay ng kanila pong pananampalataya at ng kanilang mga religious practices. At tinatanggihan po nila mga kapatid ang mga doktrina na itinatakda po mga kapatid ng grupo ng mga mananampalataya. Kasi po para sa kanila ang Biblia ay ang kanilang tanging gabay at bawat miyembro ay may karapatang bigyang kahulugan ito para sa kanilang sarili. So, bahala na po tayo kung tayo po ay member noon. Halimbawa, ito lang po ang ating basihan, ang ating banal na kasulatan. May malaya po tayo na magkaroon tayo ng sarili nating interpretasyon, sarili nating kabakahulugan doon po sa ating mga nababasa. Yan po, malayang-malaya, hindi na kailangan i-organize ang atin pong church. Ganun po ang paniniwala ng tinatawag po ditong Christian Connection na pinanggalingan po ni James White at gayon din po ni Joseph Bates na ilan po sa ating mga pioneers. Ngayon po, ang mga natatanging katangian po nitong mga kapatid, nitong Christian Connection na ito, ay ito pong denomination na ito ay walang isang pinuno o tagapagtatag. At ang mga simbahan nito ay mga kapatid ay independent at merong eksklusibong otoridad na mag-regulate ng kanilang sariling mga gawain. Ayan. Ang priority po nila ay ang pagpaparaya at hindi isinasaalang-alang ang pagkakasundo sa mga tiyak na doctrines bilang isang kinakailangan para sa pagiging miyembro.
Yan po, ano, mga kapatid, ano. Pero meron pa rin naman po silang mga paniniwala, mga kapatid. Ano po yung paniniwala nila, no? Naniniwala sila sa Diyos na merong isang sa buhay at tunay na Diyos, ang Ama ng makapangyarihan sa lahat. Yan. At naniniwala din sila kay Jesucristo, ang anak ng Diyos, tagapamagitan ng Diyos at ng tao at tagapagligtas po ng mundo. Naniniwala din po sila sa Holy Spirit, mga kapatid. At naniniwala din sila sa kaligtasan. Gayon din po ay naniniwala sila na ang estado po natin sa hinaharap ay may kinalaman po sa immortalidad, at gayon din po ay meron din po silang paniniwala tungkol sa makatarungan na paghuhukom sa hinaharap po, mga kapatid. So sabi nga po, mga kapatid, ng isa po sa leading ministers ng grupo pong iyon noong 1830s, sabi niya rito, not so much to establish any peculiar and distinctive doctrines as to assert for individuals and churches more liberty and independence in relation to matters of faith and practice, to shake off the authority of human creeds and the shackles of prescribed modes and forms, to make the Bible their only guide, claiming for every man the right to be his own expositor of it, to judge for himself what are its doctrines and requirements, and in practice to follow more strictly the simplicity of the apostles and primitive Christians. Yan. So, meron po silang kalayaan, mga kapatid, para sa kanilang sarili. Sila na pong bahala sa kanila pong sariling pakabahulugan, sa kanilang sariling doktrina, kung ano po ang kanila pong papahulugan sa Biblia na kanila pong nababasa. Sabi nga po ng isang historian noong 1873 tungkol po sa movement na ito, sabi daw po dito, ito ang nagsasummarize ng kanila pong pagiging independent. Kung sila daw po ay tatanungin, ang mga tanong sa kanila ay of what sect they were. Ang sagot nila ay none. What denomination will you join? Ang sagot nila, none. What party name will you take? None. What will you do? We will continue as we have begun. We will be Christian. Christ is our leader. The Bible our only creed, and we will serve God free from the trammels of sectarianism. So sabi daw po, mga kapatid, to put it mildly, the early Christian connections were anti-organizational. Sa madalit sabi, mga kapatid, sila po ay mga anti-organizational. Pero they considered is church congregation an independent body. Pero ano po, mga kapatid, ang nagkakapatuloy na nagkakaisa sa kanila kung wala silang magandang organization sa kanila pong church? Ang sabi daw po dito, mga kapatid, ay meron din po silang periodicals. Sumusulat sila at meron silang tuloy-tuloy na panunulat. At ang pangalawa dito, mga kapatid, bago pala yun, mga kapatid, kaya nga po ang una daw po nilang naging periodical ay tinatawag na Herald of Gospel Liberty. So may liberty pa rin, may kalayaan pa rin, nakapokus pa rin sila, mga kapatid, sa kalayaan. Ang second strategy po nila, mga kapatid, para sila ma-maintain yung kanilang unity, ay ang tinatawag po natin ng mga periodic meetings. Nagkakaroon sila ng mga gatherings, patuloy po ang kanila pong pagsasama-sama bilang isang church. Ngayon, mga kapatid, sabi po dito, it was that type of organization that Bates and White brought to the earliest Sabbatarians. Kaya that's why, mga kapatid, we adopted ang mga early Sabbatarians ay meron pong mga periodicals at tinatawag po na Sabbatarian conferences. So they saw no need for any further structures. Pero mga kapatid, makikita po natin dito na freedom, we should point out, is a good thing. But as we shall see, it is not the total Bible picture on the topic. Hindi po ito ang total na larawan, mga kapatid, na tinasabi ng Biblia tungkol po sa topic na ito. Sapagkat kung meron pong pangangailangan ng ilang bagay, ay naroon po ang ating Panginoon na tutuganan po ang mga pangangailangan ito. At that's why, mga kapatid, sa development po ng ating pong history, nagkaroon din po ng magandang organization po ang ating iglesia. Kung maalala niyo po, mga kapatid, doon sa mga unang Kristiyano, yung mga early Christians po sa panahon ng New Testament, nagkaroon po sila ng conflict doon. Nung patuloy na dumadami
ang miyembro ng iglesia. Kasi sa pangangaral ng mga apostol, pangangaral, marami ang nababautismuhan habang dumadami mga kapatid ang mga members ng iglesia ay patuloy naman na lumalaki ang tendency na magkaroon ng conflicts. At doon po sa Book of Acts ay nagkaroon nga po mga kapatid ng conflicts na hindi po na natin mabibigyan ng time kung ano po ang mga pinagtalunan nila doon mga kapatid. Pero makikita po natin dito, ito po ay hindi masusolusyonan ng mga apostles lamang bilang mga leaders ng iglesia. Kasi sila po ang mga apostol na ito ay nakapokus sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So kung ito ang focus nila, mga kapatid, ay talagang maapektuhan ang kanilang pangangaral kung bibigyan pa nila ng mas maraming time ang pagsosolve sa mga challenges na kinakaharap po ng iglesia, na may mga conflicts po sa iglesia sa kapanahunan po natin iyon. Kaya nga po, kung babasahin po natin ang Acts of the Apostles na sinulat ni Ellen White, ang sabi po dito ay, summoning a meeting of the believers, the apostles were led by the Holy Spirit to outline a plan for the better organization of all the working forces of the church. So, may nag-arise na problem at ang Holy Spirit, mga kapatid, ay na-inspire sila na magkaroon sila ng mas mabuting plano ng organisasyon upang ang mga kapatid ay patuloy na mapangasiwaan ng mas mabuti. Alam niyo po ba mga kapatid, sa time na iyon, ay doon po sila nag-appoint ng tinatawag po natin ang unang mga deacons, na 7 deacons na mababasa po natin sa banal na kasulatan. At sila po ang nangasiwa sa nag-a-arise na problem ng iglesia sa kapanahunan po iyon. At ang mga apostles ay nagpatuloy na nakafocus sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So gayon po ang nagagawa mga kapatid ng isang better organization. Bagamat ito po ay hindi natanggap sa unang mga pagkakataon ng ilan po nating mga pioneers sa iglesia, ito po sa tulong ng ating Panginoon, nakita po natin ang kahalagahan po nito. Sabi nga rin po sa Acts of the Apostles, the church is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to the world. So inorganize mga kapatid ang ating iglesia upang tayo po ay maglingkod sa atin pong mga kapwa-tao. At gayon din, ang ating mission ay ma-carry ang gospel sa buong sanlibutan. Kaya mga kapatid, nawa ipagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay napakabuti, lawak ng kanyang kaalaman. Alam po niya kung ano po ang kinakailangan ng iglesia. Ang Banal na Espiritu Santo, patuloy tayong ililid sa panahon na tayo po ay nag-face ng iba't ibang uri ng mga challenges sa atin pong mga churches. At sa tulong ng Panginoon mga kapatid, mapagtatagumpayan natin ito sa pangangasiwa ng Banal na Espiritu Santo, at gagamit po siya ng mga tao upang mahusay na pangasiwaan ng kanyang iglesia dito po sa lupa sa huling mga kapanahonang katulad na ito. So pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoon, at kayo po ay patuloy kong idinadalangin na mapabuti ang ating kalusugan at gayon din po ang malusog nating pananampalataya.